nga ang gutom, pero kung ang brain cells mo ay naka-hibernate pa rin dahil sa pagkain ng itlog, huwag kang mag-alala. Ibang klase ang pasokan natin ngayon. Oh, sinong nag-type nito? Yan, Sabi bakit niya pasokan. Puno ng aha moments at mind-blowing facts. Siyempre, alamin natin yan dito sa Kata Wonder. What's up mga ka-MB? At today ay pag-uusapan natin ang... Sorry. Hello mga ka-MB! I'm Irene and today ay pag-uusapan natin ang tungkol... Ano nga ulit yun, P? Ako na nga, ano ba yan? Hello mga ka-MP! Oo, napansin nyo ba yon? Oo, napansin nyo ba kung anong ginagawa niya? Nako, ang tawag po dyan mental block. Nakatingin sa papel, may hawak kang ballpen, pero ang utak mo, parang whiteboard na sinabuyan ng pambura. Walang sulat, walang ideya, walang kahit ano. Mga kaibigan, ang tawag dyan mental block. Oo, pero bakit nga ba ito nangyayari? Ayon sa mga neuroscientists, may ilang dahilan kung bakit biglang tumitigil ang utak sa paggana sa gitna ng task. Isa na rito ang stress overload. Kapag sobrang stress, naglalabas ng cortisol ang katawan. Ito ang hormone na pang-rest back sa problema. Pero sa sobrang dami, apektado ang prefrontal cortex, ang parte ng utak na tagapag-decide, tagapag-isip at tagapag-alala. Resulta, utak na lang. Pangalawa, pagod o kulang sa tulog. Ayon sa Futuro Sciences, may tinatawag na local sleep. Kahit gising ka, may parts ng utak mo na tulog. Ito ang dahilan kung bakit kahit bukas ang mata mo, sarado ang ideya mo. Pangatlo, working memory overload. Kaya lang ng utak ang 3 to 5 chunks ng information ng sabay-sabay. So kung tambak ng iniisip mo, deadline, utang, breakfast, love life, expect mo na, brain shutdown. Gaano naman ito kadalas nangyayari? Ayon sa global study ng Miro sa workplace setting, 96% ng employees ang nakaranas ng mental block. 1 out of 6, araw-araw itong nararanasan. Ibig sabihin, halos tayo dumaan na sa blankong moment na yan. Dito, pakitaas. Nako, pati ba naman ata ang ating cameraman? May mental block na rin. Ito, sino naman madalas ang nakaka-experience nito? Unang-una na dyan mga estudyante, lalo na during exams. Pangalawa, mga creative professionals, writers, artists, designers. Pangatlo, working adults, lalo na kapag sabay-sabay ang deadlines. Pang-apat, perfectionist, ayaw magkamali kaya tuloy na blabla. Pang-lima, mga taong may anxiety or burnout. Maiiwasan ba ito? Abay oo naman. At ito ang mga pwedeng gawin. Take a break, 5 to 15 minutes walk, stretch o kahit tumunganga lang. Tulog is life. Target natin 7 to 9 hours a night. One task at a time. Iwasan ang sabay-sabay. Breathe at reset. Deep breathing, mindfulness o kahit power nap. Warm-up task. Gumawa muna ng madali bago ang mahirap. Tapusin mo na kaya. Okay, so next time na tumitig ka sa papel mo, hinga ka muna. Oo, hindi sira ang utak mo. Pagod ka lang. I-reset, i-recharge. At kapag ready ka na, babalik din ang ideas. Madalas din ako mental block dati. O, ikaw ba? Araw-araw. Araw-araw. Totoo. Stress ka. Stress. Kailangan mo ng pahinga. Sana. Oh, wow. Nagparinig. Malapit naman na. Oo, malapit na. Ilang hours na lang. Saturday na. Oo, ilang Akala oras na lang, nyo? magpapahinga ka na naman Diba? para maiwasan natin ang mental block. Oo, Diba? yung hirap niyan. Ang At- hirap na mental block. Mm-mm. Grabe. Kaya kailangan talaga natin din ng proper diet, yung exercise and everything that can help reduce mental blocking every day. Wow. Oo. Tapos meron din kasi, isa sa din sa mga nagkakaroon ng mental block, yung mga kapikos girlies ko.
Ay, totoo ba? Yes, oo. Yung Ay. pagtaas ng hormones nila ng cortisol, pati yung testosterone nila. Ay, Yun yung ganun nagkakos ba? din minsan kaya nagkakaroon ng cloudy yung utak nila. Ah, yun pala yung nangyayari Yeah. sa akin. Wah! Just-